Ang Deccan ay naglalaman ng 3 kaharian at ito ang kaharian ng Darv, kung saan naninirahan ang mga duwende, ang kaharian ng Elanwar, kung saan naghahari ang mga elf sa kailaliman ng isang gubat at sa wakas, ang kaharian ng Sapan, kung saan nakatira ang mga tao kasama na si Arthur. Ang bansa ni Arthur ay isang monarkiya ngunit ang trono ay minamana ay hindi katulad sa kanyang dating mundo kung saan maaaring agawin ng sino man ang trono sa pamamagitan ng pagpatay sa naunang hari. Matapos magtipon ng pangunahing impormasyon tungkol sa mundong ito, hinanap ni Arthur ang isang libro tungkol sa mahika at sa isang napaka-cute na paraan na kinuha niya ito mula sa istante. Pagkakuha ng libro ay nagsimulang magmuni-muni si Arthur kung paano mas maunlad ang kanyang nakaraang buhay kumpara sa kasalukuyan. Ang librong kanyang kinuha ay upang maunawaan niya kung bakit ganito at balak niyang pag-aralan ang mahika na tinutukoy ng mga tao sa mundong ito bilang mana. Ito'y maipapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod at makikita lamang sa isa sa bawat 100 tao. Bukod dito ay 2 uri lamang ng mana ang umiiral sa mundo at ang pagpapalakas, na nagpapahusay sa mga kakayahan ng katawan gamit ang mana at ang paglikha, na nagpapakita at nagkokontrol ng mana ayon sa nais ng manggagamot. Habang binabasa ito ay naalala niya ang mga kakayahan ng kanyang nanay kanina, na malinaw na nagpapatunay na siya ay isang tagalikha at bagaman ang bawat taong nagtataglay ng mana ay may tinatawag na mana core, na karamihan sa mga salamangkero ay sinisimulang gamitin sa simula ng kanilang pagdadalaga. Kapag mahusay nila itong nagamit at naging bihasa sila ay maaari nang maging mages at matapos mabasa ito, naniniwala si Arthur na ito ay katulad ng konsepto ng Kai na pamilyar siya, subalit nagdududa siya kung ang kaalamang ito ay magiging sandata para sa kanya, bilang isang nag-aambisyon na mandirigman ng Congo. Sa sandaling iyon ay tinatawag niya ang kanyang panloob na Kai at malapit nang maabot ang isang tiyak na antas, nang si Arthur ay ginugulo ng kanyang ina na si Alice, binuhat siya nito na parang sanggol na siya at tinitigan siya ng mabuti at sa una, inakala niya na nahuli siya sa kanyang palabas ngunit ipinahayag ni Alice na kailangan niyang palitan ang kanyang pampers, na sa katunayan ay amoy na. Habang nagpapalit si Alice ng kanyang diapers ay labis na nadismaya si Arthur sa kung gaano naging bilangguan ang kanyang katawan, sumumpa siya na magkakamit siya ng higit pang kapangyarihan balang araw, samantala ginugugol ni Alice ang kanyang oras sa pagtatala ng mga aspeto ng buhay ni Arthur at labis siyang natutuwa sa kung gaano kabilis ang pag-unlad niya sa mundong ito. Gayunpaman ay nababahala siya sa katotohanang hindi pa ngumiti sa kanila si Arthur at ang pag-iisip dito ay nakakalungkot para sa kanya. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang tinuturuan ng kanyang asawa na si Ray si Arthur kung paano gumamit ng espada.